Mabigat ang hangin sa loob ng maluwag na sala. Tila pinipigil ang hininga habang naghihintay na sumabog ang isang malakas na bagyo. Sa ibabaw ng mamahaling upuang balat na kulay garing, nanlilisik ang mga mata ni Hector habang nakatitig sa kanyang asawang si Clarissa. Ang kanyang mukha, na laging hinahangaan bilang isang bata at makisig na pangulo ng kumpanya, ay tumigas dahil sa matinding galit. Sa pagitan nilang dalawa, sa ibabaw ng mesang gawa sa matibay na kahoy ng nara, nakapatong ang telepono ni Clarissa. Umiilaw pa ang iskrin nito at ipinapakita ang isang litrato na siyang pinagmulan ng sigalot. Isang litrato kung saan mahigpit at malambing na nakayakap si Hector sa kanyang katrabahong si Amalia sa isang mamahaling restaurant sa Makati, habang sa likuran ay makikita ang mga kumikislap na ilaw ng syudad ng Maynila. Hindi lamang ito isang simpleng yakap, kundi isang kilos na nagpapakita ng malalim na ugnayan na hindi nag-iiwan ng anumang pagdududa. Nakaupo si Clarissa ng tuwid ang likod. Kabaligtaran ng kanyang asawa na parang bulkang sasabog na, siya ay mukhang napakakalmado. Walang luha, walang nakakabinging sigaw, tanging isang malamig na katahimikan na mas nakakasakit pa kaysa sa anumang pagmumura. Ang katahimikang iyon ang lalong nagpagalit kay Hector. Pakiramdam niya ay minamaliit siya. Dapat ay umiiyak si Clarissa, nagmamakaawa, o kahit man lang nagpapakita ng sakit, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay nakatingin lamang sa kanya nang may malamig na mga mata na hindi niya maunawaan. Tila ba ang kanyang pagtataksil ay hindi isang trahedya, kundi isang katotohanan na hindi man lang kapansin-pansin. "Saan mo nakuha ang litratong iyan?" Sigaw ni Hector na bumasag sa katahimikan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa malawak na silid na puno ng mga mamahaling kasangkapan mula sa ibang bansa. "Kumuha ka ng tao para manmanan ako, nilabag mo ang aking karapatan sa sariling buhay." "Tingnan mo nga naman," isip-isip ni Clarissa na may halong pait. Walang paghingi ng tawad na lumabas sa bibig ng lalaki, walang pagsisisi, kundi isang panunumbat. Pinagbintangan pa siyang nilabag ang karapatan ng asawang maliwanag na sumira sa sagradong sumpaan ng kanilang kasal. Dahan-dahang huminga ng malalim si Clarissa, pinapanatiling patag ang kanyang boses. "Mahalaga pa ba kung saan ko nakuha iyan, Hector? Ang mas mahalaga ay kung ano ang makikita sa litratong iyan. Maaari mo bang ipaliwanag?" "Ipaliwanag ang alin?" Sarkastikong tumawa si Hector. Isang tawa na napakalupit pakinggan. "Maliwanag na ang lahat, hindi ba? Hindi mo na kailangan ng paliwanag. Kailangan mo lang alamin kung saan ka lulugar. Pagod na ako sa iyo, Clarissa. Pagod na ako sa iyong nakakabagot na pag-uugali, kasing lamig ng yelo. Sa tingin mo ba ay tatagal ako sa isang asawang parang patay na katawan? Ibinigay sa akin ni Amalia ang mga bagay na hindi mo kailanman kayang ibigay. Sigla, pananabik, at pagpapahalaga." Bawat salitang binitawan ni Hector ay parang matalim na patalim na sadyang itinarak sa kanyang puso. Sa tagal ng panahon, nanahimik si Clarissa hindi dahil siya ay parang patay. Nanahimik siya dahil nagpipigil siya, nagmamasid, at nagbibigay ng pagkakataon. Pagkakataong ngayon ay napagtanto niyang nasayang lamang. Akala niya, sa kanyang pagtitiyaga, magbabago si Hector at magiging isang mas mabuting tao, magiging isang pinunong karapat-dapat sa pamana ng kanyang pamilya. Napakawalang muwang niya. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng pangunahing silid-tulugan. Lumabas si Doña Nena, ang kanyang biyanan, suot ang isang mamahaling damit pantulog na gawa sa seda. Ang kanyang mukha na puno ng pampaganda ay nagpapakita ng pagkainis dahil naabala ang kanyang pagtulog. "Ano bang gulo ito? Hector, hindi mo ba nakikitang anong oras na? Bukas ay kailangan mong manguna sa isang mahalagang pulong." Napabaling ang paningin ni Doña Nena kay Clarissa at biglang nagbago ang kanyang mga mata na tila nandidiri. "Ay, tiyak na dahil na naman sa iyo ito. Ano na naman bang problema ang ginawa mo, ha? Hindi mo man lang mabigyan ng kapayapaan ang anak ko kahit isang sandali." Agad na sinamantala ni Hector ang pagdating ng kanyang ina upang maging kakampi. "Tingnan ninyo, ina. Ang asawa kong ito ay may lakas ng loob na pagbintangan akong nagtataksil. Kumuha pa siya ng tao para manmanan ako. Napakawalang hiya." Naglakad palapit si Doña Nena. Sumulyap sandali sa litrato sa telepono at pagkatapos ay suminghal ng pangmamaliit. Imbes na magulat o magalit sa kanyang anak, tiningnan niya si Clarissa ng may panghuhusga. "At ano naman kung totoo? Dapat ay tingnan mo ang iyong sarili, Clarissa. Bakit humanap ng aliw sa labas ang asawa mo? Tiyak na dahil hindi ka marunong mag-asikaso sa kanya. Hindi mo siya mabigyan ng anak. Ang hitsura mo ay napakakaraniwan.
Hindi ka marunong mag-ayos ng sarili. Anong klase kang babae? Dapat ay magpasalamat ka na pinakasalan ka ni Hector at binigyan ka ng ganitong marangyang buhay. Pakiramdam ni Clarissa ay kumukulo ang kanyang dugo, ngunit nanatiling walang reaksyon ang kanyang mukha. Kaya, sa paningin nila, ang kanyang pagkakamali ang dahilan ng lahat. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magbigay ng anak na hindi naman tiyak kung kaninong problema, ang kanyang simpleng hitsura, at ang kanyang tahimik na pag-uugali. Ang lahat ng ito ay naging dahilan para magtaksil si Hector. At siya, na siyang biktima, ang dapat pang magsuri sa sarili. Nakikitira ka lang dito. Walang utang na loob na manugang, sigaw ni Doña Nena habang nakaduro ang daliri sa mukha ni Clarissa. Ang bahay na ito, ang kotseng ito, lahat ng ginagamit mo ay bunga ng pawis ng anak ko. Wala kang karapatang panghimasukan ang buhay niya. Tiningnan ni Clarissa ang matandang babae. At pagkatapos ay bumaling sa kanyang asawa, na ngayon ay nakatayong may pagyayabang. Pakiramdam ay nasa tama. Ganito pala sila. Ito ang tunay na mukha ng pamilyang sinubukan niyang igalang sa loob ng 3 taon. Mayayabang, makasarili, at minamaliit siya na parang isang alikabok lamang. Ang lahat ng maskara ng kabutihan at imahe ng kagalang-galang na pamilya na kanilang binuo sa harap ng publiko ay gumuho sa kanyang harapan ngayong gabi. Tama na ito. Pakiramdam ni Hector ay nasa itaas siya. Naglakad siya palapit kay Clarissa, tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng may pagmamataas. Sawa na ako sa iyo. Ayaw kong makita ang mukha mo sa kwarto ko ngayong gabi. Bulong niya. Mababa ang kanyang boses at puno ng pagbabanta. Ngayong gabi ay matutulog ka sa bodega hanggat hindi ka humihingi ng tawad at lumuluhod sa aking paanan dahil sa iyong kapangahasan na pagbintangan ako. Huwag kang aasang makakabalik sa kwarto. Ang parusang iyon ay napakabigat at napakanakapang insulto. Matutulog sa bodega na parang isang utusan na nakagawa ng malaking kasalanan. Luluhod sa kanyang paanan na parang isang aliping nagmamakaawa ng kapatawaran sa kanyang Panginoon. Hinintay ni na Hector at ng kanyang ina ang magiging reaksyon ni Clarissa. Inasahan nila ang pag-iyak, paglaban o kahit pagkagulat man lang, ngunit ang nakuha nila ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Clarissa. Tiningnan niya si Hector at pagkatapos ay si Doña Nena. Isang manipis at mahiwagang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngiting hindi nagpapakita ng sakit o takot, kundi isang kakaibang bagay. Isang bagay na hindi sinasadyang nagdulot ng kilabot sa kanilang dalawa. Pagkatapos, sa isang kalmado at malinaw na boses, sumagot siya, "Sige, mabuti iyan." Ang iisang salitang iyon ay nagpatigilan kina Hector at Doña Nena. Iyon lang, walang drama, walang paglaban. Tumalikod si Clarissa at naglakad patungo sa likurang pintuan na papunta sa bodega nang hindi man lang lumilingon. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at walang pagmamadali. Ang kanyang napakakalmadong kilos ay naging isang malaking insulto para kay Hector. Tila ba ang parusa niya ay walang halaga para sa babae? Tingnan ninyo, ina, ang babaeng iyan na walang kahihiyan. Inis na sabi ni Hector, sinusubukang itago ang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Sumimangot lamang si Doña Nena. Hayaan mo siya. Baka bukas ng umaga ay umiiyak na iyan at nagmamakaawang pumasok. Ano ba ang magagawa ng isang mahinang babaeng katulad niya? Patuloy sa paglalakad si Clarissa sa madilim na pasilyo patungo sa likurang bahagi ng bahay. Ang pinto ng bodega ay gawa sa luma at mabigat na kahoy. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang gamit. Madilim at mainit ang loob ng silid. Puno ito ng mga nakasalansan na lumang gamit na hindi na ginagamit, mga sirang upuan, mga kahong naglalaman ng mga lumang kasulatan, at mga laruan ni Hector noong bata pa siya na matagal nang nakalimutan. Ito ang lugar ng mga itinapon. Lugar para sa lahat ng bagay na itinuturing na walang halaga. Eksakto sa kung paano nila siya ituring. Pagkasara ng pinto ng bodega sa kanyang likuran, hinihiwalay siya sa mundo ng huwad na karangyaan na wala ang ngiti sa mukha ni Clarissa. Ang kanyang kalmadong mukha kanina ay naging kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata na walang reaksyon kanina ay ngayon kumikislap ng matalim sa dilim. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sapat na ang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa nag-iisang maliit na bintana sa itaas. Dinukot niya ang bulsa ng kanyang damit hindi upang kumuha ng panyo, kundi isang bagay na hindi kailanman nalaman ni Hector o ng sino man sa bahay na ito. Isang pangalawang telepono.
Isang manipis na itim na telepono na walang mga aplikasyon para sa mga pahina ng pakikipagkapwa, kundi naglalaman lamang ng mga lihim na numero at daan patungo sa isang mundong hindi nila kailanman inakala. Sa gitna ng nakakasakal na dilim ng bodega, bago niya buksan ang telepono, naglakbay ang alaala ni Clarissa pabalik sa nakaraan. 3 taon na ang nakararaan, sa maaliwalas na hardin sa likod ng pagamutan. Ang kanyang amang si Don Lorenzo, ang nagtatag ng kumpanyang Lorenzo, isang malaking imperyo ng negosyo na siyang pangunahing sangay ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Hector, ay nakaratay sa isang upuang degulong. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang matalinong mukha nito ay mukhang pagod, ngunit ang mga mata ay naglalabas pa rin ng parehong talas ng isip. "Alam kong mahal mo si Hector, anak," sabi ng kanyang ama na may paos na boses. "Nasuri ko na ang kanyang pagkatao. Matalino siya, may ambisyon, at masipag. May kakayahan siyang maging isang magaling na pinuno, ngunit hindi sapat ang kakayahan lamang. Ang pinakamahalaga ay ang pag-uugali. Ang kapangyarihan ay parang martilyo. Sa tamang kamay, makakabuo ito ng kastilyo. Sa maling kamay, sisirain nito ang lahat." Tahimik na nakinig ang batang si Clarissa noon. Pinahintulutan ng kanyang ama ang kanilang kasal at binigyan pa si Hector ng pwesto bilang pangulo ng kumpanya. Ngunit may isang kondisyon. Itago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hayaan niyang makilala siya ni Hector bilang isang simpleng ulila. Ito ang naging pagsubok upang makita kung magbabago ang ugali ng lalaki sa sandaling makamit nito ang rurok ng tagumpay. At ngayong gabi, malinaw na bumagsak si Hector sa pagsubok na iyon. Hindi lamang siya bumagsak, kundi nadurog siya ng tuluyan sa paningin ni Clarissa. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Clarissa sa iskrin ng telepono upang buksan ang isang ligtas na mensahe. Sumulat siya sa isang pangalan na nakarehistro bilang Diego, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Simulan ang pagpapabagsak, unahin ang kanyang mga personal na ari-arian. Matapos maipadala ang mensahe, tiningnan niya ang mga nakasalansang kalakal sa kanyang paligid. Akala nila, sa pagkakakulong sa kanya rito, naparusahan at naibaba nila ang kanyang pagkatao. Maling-mali sila, hindi sila nagkukulong ng isang mahinang tupa. Kagigising lamang nila sa isang natutulog na leon sa loob ng sarili nitong kaharian. Ang gabi sa bodegang ito ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagpapahayag ng digmaan. Makalipas ang ilang sandali, nag-vibrate ang telepono niya. Sumagot si Diego. Nakahanda na ang lahat, binibini. Kasalukuyang pinipigilan na ang lahat ng kanyang pera sa bangko. Ano ang susunod na hakbang? Hindi sumagot si Clarissa sa pamamagitan ng mensahe. Pinindot niya ang tawag. Nang sumagot si Diego, ang boses ni Clarissa ay napakalamig at nakakatakot. "Gusto kong tawagan mo ang ating mga abogado. Ihanda ang mga papeles ng paghihiwalay. Walang hatian sa yaman. Ibatay sa ating kasunduan bago ang kasal. Ipasara mo lahat ng kanyang tarhetang pangkautangan, pati na ang sa kanyang ina. Kunin mo ang lahat ng pondo sa ating samahang kuwenta sa bangko at ilipat sa aking personal na pondo. Ayaw kong may matirang kahit isang sentimo roon. Gawin mo iyan ngayong gabi rin. Naintindihan mo?" "Opo, binibini." Panghuli, maghanda ng isang pambihirang pulong ng mga namumuhunan bukas na bukas din. Ang layunin ay suriin ang kakayahan at katapatan ng pangulo ng kumpanya na si Hector. Gusto kong makarating ang imbitasyon sa kanyang mga kamay bukas ng tanghali. Sa kanyang tanggapan, sa harap ng lahat ng kanyang tauhan. Tahimik sandali sa kabilang linya. "Binibini, nangangahulugan ito ng malawakang digmaan." "Hindi ito digmaan, Diego. Ito ay isang pagbitay," malamig na sagot ni Clarissa. "Gawin mo na." Nang mamatay ang tawag, sumandal si Clarissa sa maalikabok na pader. Nakaramdam siya ng ginhawa. Tila ba ang mabigat na pasanin na matagal na niyang dinadala ay nawala sa kanyang mga balikat. Wala siyang nararamdamang lungkot. Ang pagmamahal niya kay Hector ay matagal nang namatay dahil sa pagmamayabang at pagtataksil nito. Sa sandaling sumikat ang araw, paano haharapin ni Hector ang paparating na unos na babago sa buong buhay niya? At sino ba talaga ang tunay na magdidikta ng kanyang kapalaran? Pumapasok na ang matatalim na sinag ng araw mula sa mga puwang ng makapal na kurtina sa kanilang malawak na silid tulugan. Nagising si Hector na may mabigat na pakiramdam sa ulo. Tila binibiyak ang kanyang bungo dahil sa dami ng alak na ininom niya kagabi kasama si Amalia. Ang naiwang pait sa kanyang lalamunan ay nakadagdag sa kanyang pagkahilo. Kinapa ng kanyang kamay ang kabilang bahagi ng malaking kama, malamig at walang tao. Siyempre walang tao.
Naisip niya habang unti-unting sumisilay ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Tiyak na nanginginig pa rin sa takot si Clarissa sa madilim at maalikabok na bodega. Naisip niya ang hitsura ng kanyang asawa, may maga at mapupulang mata dahil sa magdamag na pag-iyak, nakabaluktot sa isang sulok habang pinagsisihan ang pagiging pangahas nito. Nakakasiguro siyang maya-maya lamang ay kakatok ito sa pinto ng kanilang silid, magmamakaawa na may paos na boses, at nakahandang gawin ang lahat, kahit pa ang lumuhod sa kanyang harapan, para lamang papasukin muli. Ang naisip na iyon ay nagbigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nagbigay ng nararapat na parusa sa isang masuwayang nasasakupan. Bumangon siya ng may pagmamalaki at nagtungo sa banyo upang maglinis ng katawan. Pagkatapos magbihis ng isang mamahaling balabal na gawa sa seda, lumabas siya ng silid, umaasang makikita ang nakakaawang hitsura ng kanyang asawa sa labas ng pinto. Ngunit tahimik ang pasilyo. Walang bakas ni Clarissa. Napakunot ang noo ni Hector. Nakakapagtaka, kulang pa ba ang parusa? Matigas pa rin ba ang ulo ng babaeng iyon? Unti-unting gumapang ang pagkainis sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa hapagkainan. Ang mahabang mesa na karaniwang puno ng mainit na almusal ay walang laman. Ang mga kasambahay ay tahimik na naglilinis, nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nasaan si Clarissa? Masungit na tanong ni Hector kay Manang Rosa, ang pinakamatandang kasambahay na nagpupunas ng mesa. Gulat at kinakabahan na nag-angat ng tingin ang matanda. Hindi ko po nakita si Senyora Clarissa ngayong umaga, Senyor. Suminghal si Hector. Nasa bodega pa rin siya. Mabuti, hayaan ninyo siya roon. Huwag ninyo siyang bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi ko inuutos. Wala nang hinintay na sagot si Hector. Tumalikod siya at mabilis na bumalik sa pangunahing silid tulugan. Kailangan niya ng matapang na kape at malinis na damit para sa pagpasok sa tanggapan. Habang bumubulong ng mga reklamo tungkol sa kawalan ng silbi ng kanyang asawa, binuksan niya ang pinto ng napakalaking aparador na sakop ang buong dingding ng silid. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanang bahagi, kung saan nakasabit ang kanyang mga mamahaling Amerikana, mga sadyang tinahing polo, at mga nakasalansang relos, ay maayos at buo pa rin. Ngunit ang kaliwang bahagi, ang bahagi ni Clarissa, ay walang laman. Hindi lamang basta walang laman, kundi parang dumaan ang isang malakas na buhawi na walang itinira. Wala ni isang blusa, wala ni isang bestida. Ang mga estante kung saan karaniwang inilalagay ni Clarissa ang kanyang mga simpleng bag ay malinis na malinis. Nang hilahin niya ang mga kahon kung saan nakatago ang mga alahas at iba pang personal na gamit ng kanyang asawa, hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Kahit ang maliit na kahon ng mga lumang alaala sa sulok ay nawala. Tila ba hindi kailanman tumira si Clarissa sa silid na iyon. Hindi ito kilos ng isang taong lumayas dahil lamang sa silakbo ng damdamin. Ito ay isang planadong paglilinis. Mabilis, malinis, at napakalamig. Tila may bumara sa lalamunan ni Hector. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa mesa ng salamin, kung saan karaniwang umuupo si Clarissa upang magsuklay. Malinis din ang buong ibabaw nito. Walang mga bote ng pabango, walang suklay, walang kahit ano. Tanging isang bagay lamang ang naiwan sa pinakagitna ng makintab na salamin. Isang makapal na kayumangging sobre, walang pangalan, walang tirahan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Hector ang sobre at pinunit ito ng marahas. Sa loob ay may mga nakatuping opisyal na kasulatan na maayos ang pagkakatahi. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaki at matatalim na titik ang mga salitang, "Kaso, para sa legal na paghihiwalay at pagbawi ng mga ari-arian." Tila umiikot ang buong paligid ni Hector. Binasa niya ang bawat linya habang nanlalaki ang mga mata. Pangalan ng nagrereklamo, Clarissa Lorenzo. Pangalan ng inirereklamo, Hector Abad. Dahilan, pagtataksil at matinding pananakit sa isip at damdamin. Kalakip nito ang 12 ng malilinaw na litrato ng pagtataksil nila ni Amalia sa iba't ibang lugar, mga kopya ng kanilang malalaswang pag-uusap sa telepono, at maging ang mga resibo mula sa mga mamahaling bahay tuluyan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga niya. Nakapako ang kanyang mga mata sa bahagi ng mga hinihingi ng nagrereklamo. Hindi humihingi si Clarissa ng hatian sa yaman. Sa halip, hinihingi nito ang agarang pagbabalik ng lahat ng mga ari-arian na nakapangalan kay Hector mula nang sila ay makasal, batay sa isang tiyak na kasunduan. Bago ang kasal,
na nagsasaad na ang lahat ng yaman ay nananatiling buo at tanging pag-aari lamang ng unang panig, si Clarissa Lorenzo. Hindi maaari, bulong ni Hector, ang kasunduan bago ang kasal. Natatandaan niyang pinirmahan niya iyon 3 taon na ang nakararaan. Sinabi sa kanya ng kanyang abogado noon na isa lamang itong karaniwang pamamaraan para sa mga pamilyang may negosyo. Hindi niya iyon binasa ng maigi. Masyado siyang lunod sa kaligayahan na makakapangasawa siya ng isang magandang babae at masisiguro ang kanyang mataas na posisyon sa kumpanya. Eksakto sa sandaling iyon, pumasok si Doña Nena sa kwarto nang hindi kumakatok. "Hector, bakit hindi ka pa nag-aayos? Kanina pa nagugutom ang ina mo, walang naghanda ng almusal sa labas," bunganga agad ng matanda. Pagkatapos ay napansin nito ang mga papeles sa kamay ni Hector at ang namumutlang mukha ng anak. "Ano iyan?" Iniabot ni Hector ang mga kasulatan sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan sa panginginig. Si Clarissa, ina, nagsampa siya ng kaso para sa paghihiwalay. Kinuha ni Doña Nena ang mga papeles, sinulyapan lamang ang mga unang pahina at pagkatapos ay tumawa ng malakas. "Naku, tinatakot ka lang ng babaeng iyan. Saan kukuha ng ipapakain sa sarili ang isang hampas lupang tulad niya kapag naghiwalay kayo? Sinasadya niya lang ito para magmakaawa ka sa kanya. Huwag kang magpaloko, Hector. Hayaan mo siya, maya-maya lang ay gagapang din iyan pabalik sa iyo habang umiiyak. Wala siyang kahit ano kung wala ka." Dapat sana ay nakapagpapakalma ang mga salita ng kanyang ina. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi iyon gumana ngayon. Ang kawalan ng laman ng aparador ay masyadong totoo para maging isang pananakot lamang. Ang mga kasulatang ito ay napakapormal, napakalinis upang maging isang laro. Gayunpaman, pinipilit ng kanyang pagmamataas na huwag maniwala, tiyak na tama ang kanyang ina. Si Clarissa ay isa lamang ulila na sinuwerte ng pulutin niya. Ano ba ang kakayahan nitong pabagsakin siya? Habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang pangalan na lumabas sa screen ay ang tagapamahala ng pinakamalaking bangko kung saan nakalagak ang kanyang mga pondo. Mabilis niya itong sinagot, umaasang may magandang balita na makakapag-iba ng takbo ng kanyang isip. "Magandang umaga, kay Ginoong Hector Abad po ba ito?" Ang boses sa kabilang linya ay formal at walang emosyon. "Oo, ako nga. Ano iyon?" Naiinip na sagot ni Hector. "Tumatawag po kami mula sa bangko upang ipaalam na ang lahat ng inyong mga tarhetang pangkautangan, kabilang na ang karagdagang tarheta na nakapangalan kay Doña Nena Abad, ay pinigil na namin simula pa noong 1 oras na ang nakalipas." Nanlaki ang mga mata ni Hector. "Ano? Pinigil? Sa anong dahilan ninyo pipigilan ang aking mga tarheta? Kailanman ay hindi ako nagkaroon ng utang na hindi nababayaran." "Totoo po iyon, Ginoo. Laging maayos ang inyong pagbabayad. Ngunit ang pagpigil na ito ay ginawa batay sa direktang utos ng pangunahing nagmamay-ari ng kwenta." "Pangunahing nagmamay-ari? Ako ang nagmamay-ari niyan!" sigaw ni Hector. Sumasabog na ang kanyang galit at pagkalito. "Paumanhin, Ginoo. Ayon sa aming mga talaan, ang pangunahing nagmamay-ari ng kuwentang ito ay si Senyora Clarissa Lorenzo. Kayo po ay nakarehistro lamang bilang karagdagang gumagamit." Natahimik si Hector. Tila pinipiga ang kanyang puso. Paanong nangyari iyon? Sa buong akala niya sa loob ng 3 taon, ang lahat ng perang ginagastos niya ay sa kanya nakapangalan. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang impormasyong iyon, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Ang paksa ng mensahe ay tila nagpayelo sa kanyang dugo, paunawa ng pagkuha ng lahat ng pondo mula sa samahang kuwenta. Gamit ang naninigas na mga daliri, binuksan niya ang mensahe. Ang nilalaman ay maikli at walang awang nagpapahayag ng katotohanan. Isang formal na paunawa mula sa bangko na ang buong halaga mula sa kanilang pinagsamang kwenta ni Clarissa, ang mismong kwenta kung saan pumapasok ang kanyang milyon-milyong pabuya at sahod bilang pangulo, ay kinuha na lahat ilang minuto lamang ang nakalipas. Ito ay ginawa sa ilalim ng utos ng nag-iisang may karapatan, si Clarissa Lorenzo. Sa pinakailalim ng mensahe ay nakasulat ang natitirang halaga sa kanyang pangalan. Isang numerong nakakainsulto, isang numerong hindi kapani-paniwala. 0. Tiningnan ni Hector ang screen ng kanyang telepono. Pagkatapos ay binalingan ang mukha ng kanyang ina na patuloy pa rin sa pagmamaliit sa sitwasyon at muling tiningnan ang mga papeles ng paghihiwalay sa kanyang kamay.
Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maputla at nakakatakot na ekspresyon. Hindi ito isang pananakot. Hindi ito galit ng isang selosang asawa. Ito ay isang malawakang pag-atake. Isang atake na mabilis, tahimik, at nakakadurog. At ngayon lamang niya napagtanto na hindi niya pala kilala ang babaeng kasiping niya sa loob ng 3 taon. Paikot-ikot sa isip niya ang numerong 0. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga nakakalulang pabuya na ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan ay naglaho sa isang iglap. Paano nagawa ni Clarissa, ang tahimik na babaeng ang ginagastos sa isang buwan ay mas maliit pa sa bayad ng gasolina para sa kanyang mamahaling sasakyan, ang ganitong klaseng kapangyarihan? Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng bangko? Ano bang nangyayari sa iyo, Hector? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Doña Nena. Nagsisimula ng makaramdam na may hindi tamang nangyayari. Hindi sumagot si Hector. Ibinato niya ang telepono sa ibabaw ng kama at nagmamadaling isinuot ang kanyang damit pantrabaho. Magulo ang kanyang isip, tiyak na may pagkakamali. Baka gawa ito ng mga nagnanakaw ng impormasyon sa internet. Hindi maaaring maging ganito katalino si Clarissa. Kailangan niyang pumunta agad sa tanggapan at sa bangko upang ayusin ang gulong ito. Habang nagkakabit ng kurbata ng nagmamadali, dinampot niya ang susi ng kotse at patakbong lumabas ng kwarto. Ang paglalakbay patungo sa distrito ng Makati ay parang isang masamang panaginip. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, binabalewala ang matinding trapiko at ang mga busina ng ibang mga tsuper. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang personal na ahente sa bangko, ang taong laging sumasalubong sa kanya nang may malapad na ngiti at nagbubukas ng pinto para sa kanya. Ngunit ang kanyang mga tawag ay laging napupunta sa makina ng mensahe. Sinubukan niya ng paulit-ulit ngunit pareho pa rin ang resulta. Tila ba hinarang na ang kanyang numero. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Masyadong planado ang lahat para maging isang pagkakataon lamang. Tila ba ang lahat ng pintuan na laging nakabukas para sa kanya ay sabay-sabay na isinara. Ang kanyang matinding pagmamataas na laging nagsisilbing baluti ay unti-unting nabibiyak, ipinapakita ang matinding takot sa loob. Pagdating niya sa nagtataasang gusali kung saan siya naghahari bilang pangulo, pilit niyang inayos ang kanyang tindig upang magmukha pa ring kagalang-galang. Ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat ng hangin sa paligid. Ang ilang mga empleyado na nakasalubong niya sa ibaba ay nagbubulungan habang pasimpleng sumusulyap sa kanya at mabilis na nagiiwas ng tingin kapag nahuhuli niya. Sinalubong siya ng kanyang kalihim na si Lina sa tapat ng pribadong sasakyan paakyat. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pag-aalala. Magandang umaga po, senyor. May mga malalaking problema po tayo ngayong umaga. Nanginginig ang boses nito. Alam ko, ayusin mo ang pakikipagpulong ko sa pangkat ng pananalapi at mga abogado sa lalong madaling panahon, utos ni Hector habang naglalakad papasok sa kanyang malawak na tanggapan na may tanawin ng buong siyudad. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa upuan at naupo sa kanyang malaking silya. Sinusubukang maramdaman muli ang kapangyarihan at kontrol na laging nasa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, tumunog ang aparato sa kanyang mesa. Rinig na rinig ang pagkataranta sa boses ni Lina. Senyor, tumatawag po si Ginoong Sanusi, ang tagapamahala para sa proyekto Maharlika. Napakahalaga raw po nito. Pinindot ni Hector ang pindutan para marinig sa buong kwarto. Ang proyekto Maharlika ay isang dambuhalang proyekto para sa mga tulay at kalsada na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang pagkapanalo sa proyektong ito ang mag-aangat sa kanyang pangalan at sa kumpanya sa pinakamataas na antas. Oh, Sanusi, ano ang problema? Napakalaking gulo, senyor. Nanginginig na sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ang mga pangunahing kasosyo ay nagpadala ng mensahe. Formal nilang binabawi ang ating karapatan na sumali sa huling yugto ng pagpili para sa proyekto. Hindi na raw po ito mababago. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hector. Ano? Binawi. Ano ang dahilan nila? Tayo ang may pinakamagandang alok. Perpekto ang ating ipinakita sa kanila. Walang malinaw na dahilan, senyor. Napakaikli ng mensahe. Nakasulat lamang na inaalis nila ang kanilang suporta dahil sa mga seryosong isyu patungkol sa katapatan at malinis na pamamalakad ng ating kumpanya. Hindi ko po maintindihan. Naging maayos naman ang lahat kahapon. Mga isyu patungkol sa katapatan. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Bago pa man maiproseso ni Hector ang sakunang ito,
Isang tagapamahala mula sa Departamento ng Pamumuhunan ang pumasok sa kanyang tanggapan nang hindi na kumakatok. Maputlang-maputla ang mukha nito. Senyor, ang mga pondo mula sa grupo ng mga namumuhunan sa Maynila, binabawi nila ang lahat ng kanilang salapi mula sa ating kumpanya simula ngayong araw. Hinihingi nila ang agarang pagbabalik ng puhunan. Masisira ang buong daloy ng ating pera dahil dito. Isa-isa, dumating ang mga masasamang balita na walang patid, parang isang bagyo na bigla na lamang nanira. Ang mga pangunahing tagapagbigay ng mga materyales ay ayaw nang magpadala ng mga kagamitan hanggat hindi binabayaran ng buo ang mga lumang utang. Ang ilang mga mahahalagang tauhan na inaakala niyang tapat sa kanya ay sabay-sabay na nagpasa ng sulat ng pagbibitiw sa trabaho. Ang kumpanyang pinamumunuan niya, nang may kamay na bakal, na inakala niyang hawak niya sa kanyang palad, ay yumanig ng napakalakas na parang babagsak na sa lupa. Bumukas ang pinto at pumasok si Amalia. Paniking at namumula ang mga mata nito. Mahal ko, anong nangyayari? Nabalitaan kong umatras ang proyekto, Maharlika. Hindi ko alam, sigaw ni Hector. Sumasabog na siya sa matinding pagkabigo, nasira na ang lahat. Subukan mong suriin ang ating mga talaan ng pananalapi para sa huling 3 buwan. Baka may makita kang kakaiba roon. Tingnan mo rin ang lahat ng mensahe mula sa mga kliyente. Mabilis na tumango si Amalia at naupo sa harap ng computer sa gilid ng kwarto. Sinubukan nitong pumasok sa sistema ng kumpanya gamit ang kanyang pangalan at lihim na salita. Makalipas ang ilang sandali, tumingin ito sa screen nang may matinding pagkalito. Nakakapagtaka, hindi ako makapasok. Tinatanggihan ang aking karapatan. Nakasulat na makipag-ugnayan daw sa pinuno ng sistema. Anong ibig mong sabihing tinatanggihan? Isa kang tagapamahala, may karapatan ka sa lahat ng iyan. Bulyaw ni Hector. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nasasakal. Napapaligiran siya ng kalaban mula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang personal na yaman ay pinulbos, at ngayon ang kanyang kapangyarihan sa trabaho ay walang awang dinudurog. Ang lahat ng tao at sistema na ginagamit niya ay tumalikod at naging kalaban niya. Sa pinakarurok ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang tanggapan ay puno ng mga litong tagapamahala at ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, isang tauhan mula sa ibaba ang pumasok na humahangos. Paumanhin, Senyor Hector. May isang mensahero na nakasuot ng pormal na uniforme ang nagpilit pumasok. Kailangan daw niyang iabot ang kasulatang ito ng direkta sa inyong mga kamay. Inabot ng tauhan ang isang malaking sobreng kulay ginto na may selyong kandila na nagpapakita ng napakataas na antas ng kapangyarihan. Kinuha ito ni Hector ng marahas. Sa harap ng lahat ng kanyang mga tagapamahala, pinunit niya ang selyo. Sa loob ay may isang paanyaya na nakalimbag sa isang makapal at mamahaling papel. Binasa ng kanyang mga mata ang magagandang titik na nakasulat doon. Paanyaya para sa isang pambihirang pulong ng mga namumuhunan at lupon ng mga direktor. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa ibaba. Mga tatalakayin, pagbubukas ng lupon. Malawakang pagsusuri sa kakayahan at katapatan ng Pangulo ng kumpanya, Ginoong Hector Abad. Pagboto para sa pagtanggal ng tiwala at tuluyang pagpapatalsik. Habang nakatayo si Hector sa gitna ng kanyang nagkakagulong tanggapan, hawak ang pormal na paanyaya para sa kanyang sariling pagbitay sa mundo ng negosyo, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang babaeng ikinulong niya sa bodega kagabi? At ano pa ang kayang gawin ng mga kamay nito na ngayon ay unti-unting sumasakal sa kanyang leeg? Naglakad si Amalia sa mahabang pasilyo na may makapal na karpet patungo sa departamento ng mga tauhan. Ang kanyang mga hakbang na karaniwang puno ng pagmamalaki at kumpiyansa ay ngayon tila bumibigat. May kasamang kakaibang pag-aalinlangan. Ang ipatawag ng nasabing departamento ay hindi naman kakaibang pangyayari, ngunit ang oras at pagkakataon ay tila napakamali. Sa gitna ng matinding kaguluhan na bumabalot sa buong kumpanya ngayong umaga. Bakit siya ipapatawag? Marahil ay isang simpleng usaping pampapeles lamang, o di kaya ay karaniwang pagsusuri ng kanyang trabaho. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Siya ay isang magaling na tagapamahala at higit sa lahat, siya ang paboritong babae ng Pangulo ng kumpanya. Sino ba ang maglalakas ng loob na galawin siya? Ngunit nang buksan niya ang pinto ng itinakdang silid pulungan, tuluyang naglaho ang kanyang tapang. Ang silid ay napakalamig at tila walang buhay. Sa loob, hindi lamang ang kilala niyang pinuno ng mga tauhan ang naroroon.
Sa kabilang panig ng mahabang mesa ay nakaupo ang 3 estrangherong may seryosong mga mukha, nakasuot ng madilim at mamahaling mga kasuotan. Sa kanilang harapan ay may nakapatong na makapal na tumpok ng mga papeles at isang makinang nakabukas ang tabing at sadyang nakaharap sa kanya. Ang pinuno ng mga tauhan ay nakaupo lamang sa isang sulok. Bakas ang matinding kaba sa mukha, tila ba isa lamang itong walang magawang manonood. Magandang tanghali, binibining Amalia. Maaari ka nang umupo, sabi ng isang lalaki sa gitna. Ang kanyang boses ay patag at walang anumang emosyon. Sa maliit na karatula sa kanyang harapan ay nakasulat ang mga salitang pangkat ng mga tagasuri ng yaman at pagsunod sa batas. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Amalia. Hindi ito isang karaniwang pulong, ito ay isang pag-iimbestiga. Naupo siya ng tuwid sa upuang tila napakatigas at napakalamig. Sinusubukang panatilihin ang kalmadong mukha. Mayroon ba akong maitutulong? Hindi sinagot ng lalaki ang kanyang tanong. Sa halip, itinulak nito ang isang kasulatan palapit kay Amalia. Maari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa ulat ng iyong mga gastusin sa iyong paglalakbay trabaho sa ibang bansa noong nakaraang buwan? Lalo na ang bayad sa bahay panuluyan at pagpapakain sa mga panauhin na umaabot sa daan-daang libong piso? Napakunot ang noo ni Amalia. Iyon ay isang napakahalagang paglalakbay para makipagkasundo sa mga bagong kasosyo. Ang lahat ng iyon ay inaprubahan ni Senyor Hector. Sadyang idiniin niya ang pangalan ni Hector. Ginagamit ito bilang kanyang matibay na kalasag. Alam naming inaprubahan iyon, sagot ng babaeng katabi ng lalaki habang inaayos ang tabing ng makina upang mas makita ni Amalia. Ang nais naming malaman ay kung bakit ang mga resibo ng bahay panuluyan na ibinigay mo ay nagmula sa isang sikat na lugar sa ibang bansa, habang ang talaan ng paliparan at imigrasyon ay malinaw na nagpapakitang hindi ka kailanman lumabas ng Pilipinas noong mga petsang iyon. At ang mga panauhing binanggit mo sa iyong ulat, nakausap na namin sila. Sinabi nilang hindi sila kailanman nakipagkita sa sinumang kinatawan ng ating kumpanya noong nakaraang buwan. Tila naubos ang dugo sa mukha ni Amalia. Paano nila nalaman? Ang paggawa ng mga huwad na ulat na ganito ay matagal na niyang ginagawa sa maliliit na halaga at laging nagbubulag-bulagan si Hector. Kung minsan pa nga ay nakikinabang din ito sa mga nakukulimbat na salapi. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsinungaling, ngunit itinulak na ng unang lalaki ang isa pang kasulatan sa kanyang harapan. Ito ang kopya ng iyong talaan sa bangko. Natuklasan namin ang ilang beses na paglilipat ng malalaking halaga ng salapi mula sa isa sa ating mga pangunahing nagbibigay ng kagamitan. Sa parehong panahon, ang ating kumpanya ay nagbayad sa kanila ng 30% na mas mataas kaysa sa tunay na presyo sa pamilihan. Maari mo ba itong ipaliwanag? Nagsimulang magpanik si Amalia. Ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Hindi na ito isang simpleng paratang. Ito ay mga matibay na ebidensiyang hindi mapapabulaanan. Ito, tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Maipapaliwanag ko ito kay Senyor Hector. Hindi ka matutulungan ni Senyor Hector sa mga oras na ito. Malamig na pagputol ng lalaki. Dumako tayo sa pinakamabigat mong paglabag. Kinuha nito ang isang pulang lalagyan at binuksan. Ang laman nito ay mga nakalimbag na kopya ng kanyang mga liham elektroniko at mga lihim na pag-uusap. Natuklasan namin na sa loob ng nakaraang 3 buwan, patuloy at palihim mong ipinapadala ang mga mahahalagang impormasyon ng kumpanya sa personal na liham ng isang direktor mula sa ating pinakamalaking kalaban sa negosyo. Kabilang narito ang buong plano natin para sa Proyekto Maharlika, ang ating mga estratehiya, at ang lihim na listahan ng ating mga presyo. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawalan ng sasabihin si Amalia. Nanginginig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng kanyang kabulukan ay binalatan ng isa-isa sa ilalim ng matatalim na tingin ng mga taga-suring ito. Nagtaksil siya sa kumpanya, ipinagbili ang mga lihim kapalit ng personal na pakinabang at pangako ng mas mataas na posisyon mula sa kalaban kung sakaling mapabagsak nila ang kumpanya ni Hector. Ito ay paninirang puri. Peke ang mga ebidensiyang iyan. Pinagtutulungan ninyo ako. Sumigaw siya nang may matinding kawalan ng pag-asa. Tiningnan lamang siya ng babaeng tagasuri nang may halong awa at pandidiri. Ang lahat ng mga impormasyong ito ay nasuri na ng ating mga dalubhasa. Hindi nagsisinungaling ang makina, binibining Amalia. Ang pinagmulan ng mga mensahe ay tumutugma sa koneksyong ginagamit mo pareho sa iyong tanggapan at sa iyong inuupahang bahay.
Tila nasakal si Amalia. Tapos na ang lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang pangalan, lahat ay nadurog. Sa kanyang matinding takot, sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata. Hindi ninyo maaaring gawin ito sa akin. Kasintahan ako ni Hector. Hindi niya papayagang mangyari ito. Sumandal ang pinuno ng mga tagasuri sa kanyang upuan. Tinitigan si Amalia ng napakatalim. Una, ang iyong personal na relasyon sa pangulo ng kumpanya ay walang kinalaman sa mga malalaking krimen na ginawa mo laban sa negosyong ito. Pangalawa, tulad ng sinabi namin kanina, ang kapangyarihan at posisyon ng pangulo ay kasalukuyang masusing sinusuri ng buong lupon ng mga direktor. Wala siya sa posisyon upang protektahan ang sinuman, maging ang kanyang sarili. Ang mga salitang iyon ay parang malaking martilyo na humampas kay Amalia. Kaya pala, talagang walang kalaban-laban si Hector ngayon. Maling tao ang kanyang sinandalan. Inakala niyang si Hector ay isang makapangyarihang hari, ngunit isa lamang pala itong hamak na kawal na malapit ng alisin sa laro. Ang pinuno ng mga tauhan na kanina patahimik ay nagsalita na, ang boses ay nanginginig. Batay sa mga matitibay na ebidensiyang ito, nagpasya ang kumpanya na tanggalin ka sa trabaho ng walang anumang karangalan, epektibo ngayon din. Inaatasan kang ibalik ang lahat ng gamit ng kumpanya at ang iyong karapatang pumasok sa buong sistema ay tinanggal na. Sasampahan ka rin ng kumpanya ng mga kasong kriminal at irereklamo ka sa mga autoridad dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng mga lihim ng negosyo. Tinanggal sa trabaho. Irereklamo sa mga pulis. Ang anino ng madilim na kulungan ay nakikinita na niya. Gumuho ang buong mundo ni Amalia. 2 gwardya ang pumasok sa silid. Sasamahan nila siya upang kunin ang kanyang mga personal na gamit at pagkatapos ay itataboy siya palabas ng gusali. Ito ay isang proseso ng matinding kahihiyan. Habang pinapalakad siya palabas, dumadaan sa lugar kung saan maraming empleyado ang nagtatrabaho. Nakatutok sa kanya ang lahat ng mata. Ang mga taong dati ay panay ang sipsip at papuri sa kanya, ay ngayon nakatingin ng may pangungutya at matinding pag-uusisa. Rinig na rinig ang mga bulungan sa bawat sulok. Nang dumaan siya sa bukas na pinto ng tanggapan ni Hector, nakita niya ang lalaking nakatayo sa loob. Napapaligiran ito ng mga litong tagapamahala. Ang mukha ay tila walang anumang magawa at punong-puno ng pagkatalo. Sumabog ang matinding galit at pagkabigo sa dibdib ni Amalia. Siya ay ginawang alay. Iwinaksi niya ang kamay ng gwardya at sumigaw ng buong lakas patungo kay Hector. Sinisiguradong maririnig iyon ng lahat ng tao sa buong palapag. Hector, isa itong patibong. Kagagawa nito ng asawa mo. Nakatitig lamang si Hector sa kanya. Ang mga mata ay walang laman, masyado pang nabigla upang makapagbigay ng reaksyon. Hindi siya isang karaniwang babae tulad ng iniisip mo. Bobo, siya ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa ating dalawa. Gumising ka, Hector. Gumising ka bago pa mahuli ang lahat. Ang kanyang naghihisteryong sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong palapag bago siya tuluyang napatahimik at nakaladkad ng mga gwardiya patungo sa sasakyang paibaba. Ang kanyang mga huling salita na isinilang mula sa matinding takot at puot, ay naging isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umikot sa isip ni Hector, unti-unting pilit na binabasag ang makapal na hamog ng kanyang kalituhan. Si Clarissa, ang kanyang asawang mahina at nakakabagot. Paanong nangyari iyon? Ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, isang malamig na binhi ng takot ang nagsimulang tumubo. Sino ba talaga ang babaeng minaliit niya at ikinulong sa madilim na bodega kagabi? Sa kabilang banda ng lungsod, malayo sa kaguluhan ng kumpanya, sa isang napakamahal at eksklusibong subdivision, masayang ninanamnam ni Doña Nena ang kanyang umaga. Nakaupo siya sa malawak na balkonahe sa likod ng kanyang malaking mansyon, humihigop ng mamahaling tsaa habang pinagmamasdan ang napakagandang hardin at ang asul na tubig ng kanyang palanguyan. Ngayong araw ang takdang pagtitipon ng kanyang mga kaibigang Donya, at siya ang magsisilbing punong abala. Planado na niya ang lahat. Ang mga pagkain mula sa pinakamahal na tagapagluto, ang mga sariwa at magagandang bulaklak. At syempre, isusuot niya ang kanyang pinakabagong bestida at mga kumikinang na alahas upang kainggitan siya ng kanyang mga bisita. Wala siyang anumang pag-aalala tungkol sa dramang ginawa ni Clarissa kagabi. Para sa kanya, isa lamang itong pagmamaktol ng isang walang kwentang babae na malapit na ring matapos. Masaya pa nga siya. Ang nangyari kagabi ay nagpatunay lamang na ang kanyang anak na si Hector ang may hawak ng buong kapangyarihan. Maya-maya lang ay mapapalayas na ang kanyang manugang.
at makakahanap na siya ng bagong asawa para kay Hector. Isang babaeng mas karapat-dapat, maganda, mayaman, at kayang magbigay ng apo. Habang nakangiting nag-iilusyon tungkol sa isang magandang kinabukasan, narinig niya ang tunog ng kampanilya sa pinto. Tiyak na nandyan na ang kanyang mga panauhin. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at damit at naglakad patungo sa harapan ng may matinding pagmamalaki, handang salubungin ang mga bisita ng may mapagmataas na ngiti. Ngunit nang buksan ng kanyang kasambahay ang pinto, hindi ang kanyang mga kaibigan ang nakatayo roon, kundi tatlong lalaking nakasuot ng formal na damit na hindi niya kilala. "Magandang tanghali po, hinahanap po namin si Doña Nena Abad," sabi ng lalaki sa gitna habang ipinapakita ang isang opisyal na pagkakakilanlan. Siya ay isang kinatawan mula sa departamento ng pautang ng isang malaking bangko. "Ako iyon. Ano ang kailangan ninyo?" Sagot ni Doña Nena na may mataray na tono. Halatang naiinis dahil naabala ang kanyang perpektong umaga. "Nandito po kami tungkol sa mga hindi nababayarang hulog ng bahay na ito, Ginang. Ayon sa aming mga talaan, ang huling 3 buwang bayad ay hindi nakuha mula sa kuwenta ng inyong anak na si Ginoong Hector Abad dahil walang sapat na pondo. Ayon sa batas, nagpadala na kami ng mga sulat ng babala ngunit walang anumang tugon. Kaya, ikinalulungkot po naming ipaalam na sisimulan na ng bangko ang proseso ng pagbawi sa ari-ariang ito ngayong araw." Tinitigan ni Doña Nena ang lalaki na parang nasisiraan ito ng bait. "Pagbawi? Hindi nababayaran? Ano ang pinagsasabi mo? Ang anak ko ay isang pangulo ng malaking kumpanya. Hindi siya maaaring magkaproblema sa pera. Tiyak na may pagkakamali rito." "Nakakasiguro po kaming walang pagkakamali, Ginang. Walang sapat na pondo ang kanyang kwenta. Ang aming utos ng pagbawi ay legal at dumaan sa tamang proseso." Kalmadong sagot ng lalaki habang iniabot ang isang tumpok ng mga opisyal na kasulatan. Bago pa man makasigaw at makapagmura si Doña Nena, isang malaking truck na panghila ang huminto sa tapat ng kanyang naglalakihang gate. Bumaba mula rito ang 2 lalaking nakauniporme. Lumapit ang isa sa kanila. "Ipagpaumanhin ninyo, Ginang. Galing po kami sa kumpanya ng mga sasakyan. Nandito po kami para bawiin ang inyong mamahaling kotse na nakapangalan kay Ginoong Hector Abad dahil sa hindi pagbabayad ng hulog sa loob ng 3 buwan." Tila gumuho ang buong mundo ni Doña Nena. Ang kanyang malaking bahay ay babawiin ng bangko at ang mamahaling sasakyan na pinagmamalaki niya ay hahatakin. At ang pinakamasakit sa lahat, nagsimula nang dumating ang mga sasakyan ng kanyang mga kaibigang Donya. Huminto sila sa di kalayuan. Ang mga nakasakay sa loob ay nakatitig sa eksena sa labas ng kanyang bahay. Ang mga mukha ay bakas ang pagkagulat at matinding pag-uusisa. Ang mga mukhang dati ay laging nakatingin sa kanya nang may paghanga at inggit. Ngayon ay nakatitig sa kanya nang may patagong pangungutya. "Teka, wag ninyong hawakan ang kotse ko. Hindi ninyo ba kilala kung sino ako?" tili ni Doña Nena. Ang kanyang matinding kahihiyan ay mabilis na napalitan ng puot. "Ang anak ko ay si Hector. Ididemanda niya kayong lahat hanggang sa pulutin kayo sa kangkungan." Walang epekto ang kanyang mga pananakot. Ang mga lalaki ay kumilos ng mabilis at walang anumang emosyon, tuluyan siyang binalewala, habang ang mga kinatawan ng bangko ay nagsisimulang magkabit ng malaking karatula na nagsasaad na ang ari-ariang iyon ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng bangko, na isakay na ng mga tauhan ang kanyang mamahaling sasakyan sa ibabaw ng truck. Ang kanyang mga kaibigan na nakasaksi sa buong dula ay unti-unting inikot ang kanilang mga sasakyan at umalis, tiyak na abala na sa pagtawag sa iba pa nilang mga kakilala upang ikalat ang pinakamainit na tsismis ng araw na iyon. Sa isang iglap, ang kanyang kumikinang na mundo, ang mataas niyang antas sa lipunan na binuo niya ng buong hirap gamit ang yaman ng kanyang anak, ay nadurog ng pino. Naiwang mag-isa sa labas ng bahay, na maya-maya lamang ay hindi na sa kanya napahagulgol si Doña Nena. Tumakbo siya papasok sa loob, kinuha ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Hector. "Hector, ano bang nangyayari? May mga taga-bangko rito na gustong kunin ang bahay. Pati ang kotse ko hinila. Nasaan ka? Bilisan mo at ayusin mo ang gulong ito." Bulyaw niya sa telepono habang umiiyak. Mula sa kabilang linya, narinig lamang niya ang boses ng kanyang anak na tila napagod at nawalan na ng pag-asa. "Hindi ko kaya, Ina. Ang lahat. Tapos na ang lahat." "Anong ibig mong sabihing tapos na? Isa kang pangulo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan." "Wala na akong kapangyarihan, Ina. Pinigil ang lahat ng aking salapi. Kinansela ang aking mga proyekto. Tatanggalin na ako sa trabaho." Lalong lumakas ang iyak ni Doña Nena.
Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan ito. Ito ay tiyak na dahil sa walang kwentang babaeng iyon. Si Clarissa, sa kanyang matinding galit, sinimulan niyang halughugin ang mga kahon at lalagyan sa silid-aklatan ni Hector, naghahanap ng titulo ng bahay, mga papeles ng yaman o anumang bagay na magagamit niya para lumaban. Hinila niya ang isang kahon na bihira lamang buksan at nahawakan ng kanyang kamay ang isang maalikabok at makapal na lalagyan ng papeles. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ito ang kasulatan ng kasunduan bago ang kasal ni Hector at Clarissa, ang mismong papeles na minaliit niya noon. Dati ay tinawanan niya lamang ito. Iniisip kung para saan pa ang ganitong kasulatan kung wala namang yaman ang babae. Dala ng isang masamang kutob, sinimulan niya itong basahin. Karamihan sa nakasulat ay mga malalalim na salitang pambatas na hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit napako ang kanyang mga mata sa isang tiyak na bahagi tungkol sa pagmamay-ari ng mga yaman. Binasa niya ito ng isang beses, pagkatapos ay inulit, at inulit pang muli. Bawat salita ay parang asido, na unti-unting tumutunaw sa kanyang pagmamataas at sumusunog sa kanyang balat. Ang nakasulat doon, pinagkakasunduan ng dalawang panig na ang lahat ng ari-arian, gumagalaw man o hindi, na nakuha o pinakinabangan ng ikalawang panig, si Hector Abad, sa panahon ng kasal, kabilang ngunit hindi limitado sa mga lupa, bahay, sasakyan, bahagi sa kumpanya, at salapi sa bangko na ang pinagmulan ay nagmula sa unang panig, o sa mga kumpanyang kaugnay ng pamilya ng unang panig, ay mananatiling buo at tanging pag-aari lamang ng unang panig, si Clarissa Lorenzo. Halos malagutan ng hininga si Doña Nena. Ang kanyang mga kamay na may hawak sa papel ay nanginginig ng matindi. Ibig sabihin, ang bahay na ito, ang kotseng ito, ang lahat ng karangyaan na kanyang nararanasan, ang lahat ng perang kinita ni Hector bilang pangulo, ay hindi kailanman naging kanila. Ang lahat ng ito ay pag-aari ni Clarissa. Wala silang nawala dahil sa simula pa lamang. Wala silang pagmamay-ari. Nakikitira at nakikinabang lamang sila sa ibabaw ng yaman ng babaeng matagal na nilang inaalipusta at itinuturing na pabigat. Ang katotohanang iyon ay humampas sa kanya ng ubod ng lakas, dahilan upang manghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig, sa gitna ng kanyang palasyo na isa lamang palang hiram na kaharian. Sa kanyang tanggapan, nakaupo si Hector na tila isang lantang gulay. Ang silid na dati ay sentro ng kanyang mundo, ay ngayon parang isang mamahaling kabaong. Ang telepono sa kanyang mesa, na karaniwang walang tigil sa pagtunog, ay ngayon nakakabinging nananahimik. Umalis na ang lahat ng mga tagapamahala, iniwan siyang mag-isa sa isang nakakasakal na kalungkutan. Umalis sila hindi dahil ayos na ang problema, kundi dahil alam nilang wala nang maililigtas pa. Lumubog na ang kapitan, bago pa man tuluyang lumubog ang barko. Ang mga huling sigaw ni Amalia ay patuloy na sumasaksak sa kanyang utak. Kagagawa nito ng asawa mo, hindi siya isang karaniwang babae. Sinundan pa ito ng pag-iyak ng kanyang ina sa telepono, na sa pagitan ng mga paghikbi ay binanggit ang tungkol sa kasunduan bago ang kasal at kung paanong ang lahat ng kanilang yaman ay pag-aari ni Clarissa. Ang 2 piraso ng impormasyong iyon mula sa 2 babaeng pinaka-inaasahan niya ay ngayon nagsanib upang bumuo ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Hindi ito malas, hindi ito pagkakataon. Ito ay isang detalyadong plano, isang malawakang pagwasak na idinisenyo ng may matinding talino at kalupitan. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang babaeng ikinulong niya sa madilim na bodega. Ang babaeng inakala niyang mangmang, mahina at walang silbi. Sino si Clarissa? Hinampas siya ng katanungang iyon ng buong lakas. Sa loob ng 3 taong pagsasama, hindi siya kailanman nag-abalang alamin ang tunay nitong pagkatao. Alam niya lamang ang kwentong ibinigay ni Clarissa, isang simpleng ulila na nagtatrabaho bilang isang maliit na kawani. Hindi siya nagtanong ng mas malalim, dahil masyado siyang abala sa pagyayabang ng kanyang sariling narating. Inakala niyang sinuwerte si Clarissa na pinulot niya ito. Napakayabang at napakabulag niya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman kung sino ang halimaw na kanyang binangga. Hindi na niya maaaring gamitin ang mga koneksyon sa kumpanya dahil alam niyang ang lahat ng iyon ay hawak na rin ng kanyang asawa. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. Gamit ang nanginginig na kamay, hinalungkat niya ang kanyang mga gamit at nahanap ang lumang tarheta ng isang pribadong investigador na nakilala niya noon. Isang lalaking kayang maghanap ng pinakatagong mga lihim. Kinuha niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka at umalis.
Ano ang madidiskubre ng investigador na ito tungkol sa tunay na pagkatao ni Clarissa na lalong magbabaon kay Hector sa hukay ng takot at pagsisisi? Nakipagkita si Hector kay Dimas sa isang maliit at madilim na kapihan sa isang tagong eskinita sa lumang bahagi ng Maynila. Malayo ito sa nagtataasang gusali at malilinis na kalye kung saan siya nakasanayang maghari. Ang hitsura ni Hector na gusot ang damit, pawisan, at may ligaw na tingin sa mga mata ay ibang-iba sa kalmadong anyo ng lalaking nasa kanyang harapan. Si Dimas ay isang dating espiya na ngayon ay nagpapatakbo ng sariling tanggapan para sa mga palihim na pagsisiyasat. Kilala siya sa kakayahang maghanap ng mga impormasyon na sadyang ibinaon sa limot, kapalit siyempre ng napakalaking halaga. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa isang tao, bungad ni Hector, na wala ng anumang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang isang litrato nila ni Clarissa noong araw ng kanilang kasal sa ibabaw ng maruming mesa. Ang pangalan niya ay Clarissa Lorenzo. Iyan ang litrato niya. Gusto kong malaman kung sino ba talaga siya, sino ang kanyang pamilya, saan siya nagmula, ano ang mga yaman niya. Lahat. Sinulyapan ni Dimas ang litrato at pagkatapos ay tinitigan si Hector ng may panunuri. Asawa mo ito, hindi ba? Lumunok si Hector. Hindi na iyon mahalaga. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Magkano ba ang kailangan mo? Para sa ganitong kalalim na pagsisiyasat, kailangan ko ng 100,000 piso bilang paunang bayad, patag na sagot ni Dimas. Napaigtad si Hector. Ang ganoon kalaking halaga ay barya lamang para sa kanya kahapon, ngunit ngayon ay tila isa na itong kayamanang hindi niya maaabot. Ang aking mga kwenta sa bangko ay kasalukuyang may problema. Ibibigay ko sa iyo ang huling 50,000 ko ngayon. Babayaran ko ang natitira kapag naayos na ang mga problema ko, sabi niya na ang boses ay mababakasan ng matinding kahihiyan. Tiningnan ni Dimas ang tumpok ng pera sa ibabaw ng mesa at muling binalingan ang mukha ng lalaking punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, bigyan mo ako ng 24 na oras. Ang sumunod na 24 na oras na iyon, ang pinakamahabang pagdurusa sa buong buhay ni Hector. Hindi siya bumalik sa kanyang tanggapan. Para saan pa? Hindi rin siya umuwi sa kanilang malaking mansyon na tiyak na pinalilibutan na ngayon ng mga kinatawan ng bangko. Umuhan siya ng isang maliit at mumurahing silid sa isang lumang bahay tuluyan, binayaran gamit ang kanyang natitirang barya. Sa loob ng silid na iyon na amoy amag at lumang sigarilyo, pabalik-balik siya sa paglalakad na parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Hinihintay niya ang tawag ni Dimas. Bawat pagtunog ng kanyang telepono ay nagpapakabog ng matindi sa kanyang dibdib. Ngunit ang mga tumatawag lamang ay ang mga naniningil ng utang o ang mga mamamahayag na sumusulat tungkol sa negosyo na sa hindi malamang dahilan ay nakaamoy na sa kanyang napipintong pagbagsak. Sa wakas, matapos ang halos isang buong araw, lumabas ang pangalan ni Dimas sa iskrin ng kanyang telepono. Sinagot ito ni Hector habang pigil ang hininga. Ano ang nalaman mo? Ang boses ni Dimas sa kabilang linya ay kakaiba. May himig ito ng matinding kaba at takot. Ginoong Hector, iminumungkahi ko na itigil na natin ito. Ibalik ko na lang ang pera mo at kalimutan mo na ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihing itigil? Binayaran kita para maghanap ng impormasyon. Sigaw ni Hector. Hindi na mapigilan ang pagkasira ng kanyang isip. Hindi ito tungkol sa pera, Ginoo. Mabilis na sagot ni Dimas. Ang boses ay mahina na tila takot na may ibang makarinig sa kanya. Ang taong pinapasiyasat mo sa akin, hindi siya pangkaraniwang tao. Sinubukan kong hanapin ang kanyang mga talaan ng kapanganakan at pagkamamamayan. Ang lahat ay nakasara at ginagamitan ng pinakamataas na antas ng seguridad na karaniwang ginagamit lamang ng pamahalaan. Sinubukan kong tingnan ang kanyang pinag-aralan. Ang mga papeles niya ay protektado. Sinubukan kong maghanap ng bakas niya sa internet. Malinis na malinis, parang isa siyang multo. Sa tuwing susubukan kong pumasok ng mas malalim, ang sarili kong sistema ay nagbibigay ng babala na sinusubaybayan ako pabalik. Ginoo, para akong sumusubok na kawin ang pinakatagong lihim ng estado. Labas na ito sa aking kakayahan. Nakaramdam ng matinding panlalamig si Hector. Kaya wala kang nalaman kahit ano? Hindi ko sinabing wala, sabi ni Dimas. May nahanap akong isang bagay, ang kaisa-isang impormasyon na hindi nila itinago. Marahil dahil inisip nilang walang sinuman ang mag-uugnay nito sa kanya. Isang pangalan na nakarehistro bilang pangunahing nagmamay-ari ng isang dambuhalang gusali sa pinakagitna ng sentro ng kalakalan.
Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hector. Anong gusali? Narinig ni Hector ang paglunok ni Dimas sa kabilang linya. Rinig na rinig ang takot nito. Ginoo, hindi ko na kayang halukayin pa ito. Ang pangalan niya ay nakarehistro bilang nagmamay-ari ng gusaling Lorenzo. Ang punong tanggapan ng kumpanyang Lorenzo, ang napakalaking imperyo na siyang ina at nagmamay-ari ng mismong kumpanyang pinapasukan ninyo. Nananatiling nakadikit ang telepono sa tainga ni Hector, ngunit wala na siyang naririnig. Ang boses ni Dimas, ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng mumurahing silid, ang tunog ng sarili niyang paghinga, ang lahat ay naglaho. Tanging isang pangalan lamang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang basag na utak. Kumpanyang Lorenzo, Gusaling Lorenzo, Clarissa Lorenzo. Ang lahat ng maliliit na piraso na matagal nang magkakahiwalay ay ngayon biglang nagsama-sama, lumilikha ng isang napakalakas na pagsabog sa kanyang kamalayan na bumuo sa isang napakalaki, napakamakapangyarihan at napakanakakatakot na larawan na hindi kayang unawain ng kanyang isip, ang pangunahing kumpanya. Ang kumpanyang pinamumunuan niya bilang pangulo ay isa lamang napakaliit na sangay ng isang dambuhalang kaharian. At ang inakala niyang isang hamak na alikabok, ang babaeng inalipusta niya ay walang iba kundi ang tunay na reyna na nagmamay-ari ng buong imperyong iyon. Tila tinamaan siya ng kidlat sa gitna ng sikat ng araw. Iyan lamang ang tanging pangungusap na maaaring maglarawan sa nararamdaman ni Hector sa mga sandaling iyon. Ang kanyang utak na karaniwang nag-iisip ng mabilis at puno ng estratehiya ay ngayon tuluyang naparalisa, hindi kayang iproseso ang katotohanan kasi simula pa lamang niyang malaman. Ang kumpanyang Lorenzo, isang dambuhalang halimaw sa mundo ng negosyo na kumokontrol sa iba't ibang industriya mula sa mga lupain, pagbabangko, hanggang sa teknolohiya. Isang pangalan na lagi niyang binabanggit ng may matinding paggalang at paghanga. Isang samahan na pinangarap niyang mapasukan balang araw upang makasama sa mga taong nasa pinakatuktok ng lipunan. At ngayon, nalaman niyang sa loob ng 3 taon, natutulog pala siya sa iisang kama kasama ang nagmamay-ari nito. Nang walang anumang pag-iisip, itinulak ng pinaghalong matinding takot, hindi paniniwala, at isang munting hibla ng baliw na pag-asa na baka ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Tumakbo si Hector palabas ng mumurahing bahay tuluyan. Wala na siyang pakialam sa kanyang gusot na damit, sa pawis na tumutulo sa kanyang mukha, o sa mga nagtatakang tingin ng mga taong nadadaanan niya sa kalye. Iisa lamang ang kanyang pupuntahan, ang gusaling Lorenzo. Kailangan niyang makita ito ng kanyang sariling mga mata. Kailangan niyang makausap si Clarissa. Pumara siya ng isang taxi at sinabi ang lugar. Sa buong biyahe, ang mga matataas na gusali na dati ay tinitingnan niya mula sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan nang may pakiramdam ng paghahari. Ngayon ay tila malalaking higante na nakatitig sa kanya nang may panghuhusga at pangungutya. Ang pinakamatindi ay nang magsimulang lumitaw sa di kalayuan ang gusaling Lorenzo. Kumikinang ito sa ilalim ng araw, nakatayo ng pagkataas-taas na tila isang trono na gawa sa salamin at bakal. Huminto ang taxi sa tapat ng napakalawak at napakagarang bulwagan. Ang sahig ay gawa sa inangkat na marmol. Ang kisame ay napakataas na may malalaking ilaw na kristal. Napakaraming taong nakasuot ng mamahaling kasuotan ang naglalakad ng mabilis, naglalabas ng matinding aura ng kapangyarihan at yaman. Dala ang mga natitirang piraso ng kanyang pagmamalaki bilang isang pangulo ng kumpanya. Naglakad si Hector papasok, ngunit ilang hakbang pa lamang. 2 matipunong gwardya ang mabilis na humarang sa kanya. Ipagpaumanhin ninyo, Ginoo. Mayroon ba kaming maitutulong? Tanong ng isa sa kanila. Ang boses ay magalang ngunit may diin ng pagbabanta. Ako si Hector Abad, ang pangulo ng kumpanyang Kakra. Mayroon akong usapan na makipagkita sa nagmamay-ari ng gusaling ito, sabi ni Hector. Ang kanyang boses ay nanginginig at walang kasiguraduhan, kahit sa kanyang sariling pandinig. Nagsalita ng mahina ang gwardya sa maliit na radyo na nakakabit sa kanyang kwelyo, at pagkatapos ay muling tumingin kay Hector. Paumanhin, Ginoo. Wala ang pangalan ninyo sa listahan ng mga panauhin ngayong araw. Hindi kayo maaaring pumasok ng walang nakatakdang pagpupulong. Tinanggihan sa mismong bulwagan. Isang matinding kahihiyan na hindi niya kailanman naisip na mararanasan niya. Siya, na laging sinasalubong ng may pulang karpet at matinding paggalang, saan man siya magpunta, ngayon ay hindi man lang makapasok sa pinakaunang pinto ng gusali. Kailangan ko siyang makausap. Napakahalaga nito, sigaw niya.
Ang kanyang boses ay unti-unting napupuno ng pagmamakaawa, nakakakuha ng atensyon ng ilang mga taong dumadaan. Eksakto sa sandaling akmang gagamit na ng puwersa ang mga gwardya upang kaladkarin siya palabas, bumukas ang pinto ng isang pribadong ascensor sa isang sulok ng bulwagan. Lumabas mula rito ang isang batang lalaki na napakalinis manamit. May suot na salamin na manipis ang kuwadro. Tinitigan ng lalaking ito ng diretso si Hector. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Nakilala siya ni Hector bilang isa sa mga kasapi ng lupo ng mga direktor sa pangunahing kumpanya na paminsan-minsan ay bumibisita sa kanilang sangay para mag-inspeksyon, si Diego. "Papasukin ninyo siya," utos ni Diego sa mga gwardya. Pagkatapos ay naglakad ito palapit kay Hector. "Hinihintay na kayo ni Binibining Clarissa." Napatigilan si Hector. Binibining Clarissa, hindi ginang abad. Ang pagtawag pa lamang na iyon ay nagsasabi na ng lahat ng katotohanan. Sumunod siya kay Diego, papasok sa pribadong ascensor nang walang imik. Sa loob ng makina na mabilis na umaakyat pa itaas ng walang anumang tunog, nakita ni Hector ang kanyang sarili sa salamin ng dingding. Isang lalaking ganap na nawasak. Hindi siya tinitingnan ni Diego, nakatayo lamang ito ng tuwid at nakatitig sa pinto. Tila ba si Hector ay isa lamang maruming bagahe na kailangan nitong ihatid. Huminto ang makina sa pinakamataas na palapag. Bumukas ang pinto at iniluwal sila sa isang pribadong pasilyo na mas mukhang isang puok tanghalan ng mga mamahaling sining kaysa sa isang tanggapan ng negosyo. Dinala siya ni Diego lampas sa ilang mga kwarto hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang napakataas at dobleng pinto na gawa sa matibay na kahoy. Walang anumang katok, binuksan ito ni Diego. "Maaari na kayong pumasok, Ginoong Abad." Naglakad si Hector papasok at pakiramdam niya ay hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang silid ay napakalawak, mas malaki pa sa kabuuan ng kanyang mamahaling bahay na ngayon ay inaangkin na ng bangko. Ang isang buong dingding ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin ng buong lungsod ng Maynila. Sa ibaba, ang gusali ng sarili niyang kumpanya ay mukhang napakaliit at walang halaga. Ang mga kasangkapan sa loob ay simple ngunit sumisigaw ng matinding yaman, nagpapalabas ng aura ng isang buo at walang katapat na kapangyarihan. At doon, sa gitna ng silid, sa likod ng isang napakalaking mesa na gawa sa solidong kahoy na walang kahit anong kalat na papeles, nakaupo si Clarissa. Ito ay si Clarissa, ngunit hindi ito ang Clarissa na kilala niya. Ang kanyang buhok na karaniwang nakalugay lamang, nang simple ay ngayon maayos na nakatali pa itaas, nagbibigay ng isang napakapormal at eleganteng hitsura. Hindi na siya nakasuot ng simpleng pambahay. Nakasuot siya ng isang mamahaling asul na kasuotang pangnegosyo na perpektong nakalapat sa kanyang katawan, nagpapatingkad sa kanyang matalim at kagalang-galang na aura. Ang kanyang mukha na may manipis na pampaganda ay tila inukit sa yelo, walang ipinapakitang anumang emosyon. Tinitigan niya si Hector na nakatayo ng tuwid na tuwid ngunit naninigas sa may pintuan. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang asawa na naghihintay sa kanyang asawa. Ito ay ang tingin ng isang pinakamataas na pinuno na nakatingin sa isang hamak na tauhan na nakagawa ng malaking kasalanan. Sa loob ng ilang sandali na tila isang buong habambuhay, nagtitigan lamang sila sa gitna ng malamig na katahimikan. Sinubukan ni Hector na hanapin ang mga bakas ng babaeng dating nagluluto para sa kanya, ng babaeng natutulog sa kanyang tabi, ngunit wala siyang nakita kahit isang patak ng nakaraan. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang estranghero, isang reyna na nakaupo sa kanyang tunay na trono. Sa wakas, nakahanap din si Hector ng lakas upang magsalita, kahit pa ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Clarissa, ang lahat ng ito. Ano ang ibig sabihin nito?" Hindi agad sumagot si Clarissa. Tinitigan niya lamang si Hector ng may mga matang kasing lamig ng patalim, ang parehong mga mata na ginamit niya noong gabi sa madilim na bodega bago siya pumasok. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, naglakad ng may matinding pagmamalaki paikot sa mesa, at huminto sa tapat ng malaking salamin, nakatalikod kay Hector. 3 taon, Hector. Sa loob ng 3 taon, binigyan kita ng pagkakataon upang maging ang lalaking inaasahan ng aking yumaong ama, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang mabigat na bato na dumudurog sa pagkatao ni Hector. Ngunit pinili mong maging ang lalaking ikinagagalak ng iyong ina. Mayabang, makasarili, at bulag. Humarap siya. Ngayon ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Hector na pinupuno ng kalituhan at matinding takot. Noong gabing iyon sa bodega,
Inutusan mo akong lumuhod sa iyong harapan. Binigyan mo ako ng isang nakakapang-insultong parusa dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipakita sa iyo ang katotohanan ng iyong pagtataksil. Humakbang si Clarissa nang dahan-dahan palapit kay Hector. Bawat hakbang niya ay puno ng isang kapangyarihan na nag-uudyok kay Hector na umatras, ngunit nanigas ang kanyang mga binti. Ngayon, dito sa aking tanggapan, dito sa aking tunay na teritoryo, patuloy ni Clarissa. Humihinto ng eksakto sa harapan ni Hector, tinitingnan ito mula sa isang posisyon na mas mataas hindi lamang sa pisikal, kundi sa kabuuang estado ng buhay. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Isang pagkakataon upang ipaliwanag ang iyong sarili bukas ng umaga sa harap ng buong lupon ng mga direktor, kung bakit ko dapat iligtas ang mga natitirang piraso ng iyong nakakaawang karera at pangalan. Hindi nakatulog si Hector ng gabing iyon. Ang pagkakataong ibinigay ni Clarissa ay hindi isang biyaya, kundi isang mas malupit na uri ng pagpapahirap. Paano haharapin ni Hector ang lupon ng mga direktor bukas? At may natitira pa bang awa sa puso ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa? Ang buong gabi ay naging isang mahaba at nakakasakal na bangungot para kay Hector. Ang pagkakataong ibinigay ni Clarissa ay hindi isang biyaya, kundi isang mas malupit na uri ng pagpapahirap na unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Paano niya ipapaliwanag ang mga bagay na hindi naman talaga maipapaliwanag? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa harap ng lupon ng mga direktor na malinaw na nasa panig ng babaeng nagmamay-ari ng lahat? Ang silid pulungan na papasukan niya bukas ay hindi na ang entablado kung saan siya naghahari, kundi ang mismong lugar ng kanyang pagbitay. Inubos niya ang mga oras sa madilim at mabahong silid ng bahay tuluyan sa pag-iisip ng mga salitang gagamitin bilang depensa. Sinubukan niyang maghanap ng butas, ng palusot, o anumang dahilan na maaaring makapagpabawas sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang laman at napakawalang kwenta kahit sa kanyang sariling pandinig. Para sa pinakaunang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang talagang talo na siya bago pa man magsimula ang laban. Kinabukasan, dumating siya sa gusaling Lorenzo, suot ang parehong damit na ginamit niya kahapon. Wala na ang maayos at plansadong hitsura nito, sumasalamin sa wasak at magulong kalagayan ng kanyang kaluluwa. Naghihintay na si Diego sa ibaba at inihatid siya ng walang imik patungo sa malaking silid pulungan ng lupon ng mga direktor. Ang silid na iyon ay matatagpuan isang palapag sa ilalim ng tanggapan ni Clarissa. Isa itong napakalawak at napakagarang kwarto na may mahabang mesa na gawa sa pinakamatibay na kahoy, pinalilibutan ng mga mamahaling upuang balat na may magagandang ukit. Ang lahat ng miyembro ng lupon ng mga komisyoner at ang mga pangunahing namumuhunan sa kumpanyang Lorenzo ay naroroon na. Sila ay mga matatandang lalaki at babae na naglalabas ng matinding aura ng kapangyarihan at katalinuhan. Mga taong ang mga pangalan ay itinuturing na alamat sa mundo ng kalakalan. Lahat sila ay nakatingin kay Hector nang pumasok siya. Hindi sila nakatingin ng may galit, kundi ng may napakalamig na pagkabigo, tila ba nakatingin sa isang napakalaking puhunan na tuluyang nalugi at walang naging pakinabang. Naupo si Hector sa nag-iisang upuan na inihanda para sa kanya sa dulo ng mesa, na nagmukha sa kanyang isang akusado sa loob ng hukuman. Sa kabilang dulo ng mesa, sa pinakapangunahing upuan, nakaupo si Clarissa. Ngayong araw, ay nakasuot siya ng isang formal na kasuotang kulay madilim na pula na nagpapakita ng matinding tapang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa isang agila. Hindi na siya mukhang asawa. Siya ang pinakamataas na tagapangulo ng kumpanyang Lorenzo, ang kaisa-isang reyna at may hawak ng ganap na kapangyarihan sa silid na iyon. Binuksan ang pulong ng walang anumang paligoy-ligoy. Binigyan ni Clarissa ng pagkakataon ang pinuno ng pangkat ng mga taga-suri upang ilahad ang lahat ng kanilang natuklasan. Sa isang napakalaking puting tabing, isa-isang ipinakita ang mga patunay ng pagbagsak ng kumpanya ni Hector sa ilalim ng kanyang pamumuno gamit ang mga datos na hindi kailanman mapapabulaanan. Ipinakita ang mga linya na mabilis na bumababa na kumakatawan sa kanilang benta na matagal na palang itinatago gamit ang mga inikot at dinayang ulat ng pananalapi. Ipinakita rin ang mga pekeng proyekto na sadyang ginawa upang humigop ng pondo ng kumpanya papunta sa mga personal na bulsa. At ang pinaka nakakahiya sa lahat, ang matinding paglabag sa mga batas ng mabuting asal na may kinalaman sa kanyang pagtataksil kasama si Amalia, na napatunayang sumira sa magandang pangalan ng kumpanya at naging dahilan ng pagkabawi ng bilyon-bilyong halaga
para sa proyekto Maharlika. Bawat pahina na ipinapakita sa tabing ay tila matutulis na pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ni Hector. Namumutla ang kanyang mukha at ang malamig na pawis ay walang tigil sa pagtulo mula sa kanyang noo. Sinubukan niyang sumingit, sinubukan niyang tumutol, ngunit ang mga datos na inilatag ay napakatibay at napakakumpleto. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan sa loob ng mahabang panahon ay tuluyang nabalatan sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Matapos ang paglalahad ng mga taga-suri, tumitig si Clarissa ng diretso kay Hector. Ang katahimikan sa silid na iyon ay tila napakabigat, parang nakadagan sa dibdib ng bawat isa. Ginoong Hector Abad, panimula niya. Ang kanyang malinaw at kalmadong boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang paggamit niya ng salitang Ginoo ay lumikha ng isang napakalawak na distansya na hindi na kailanman matatawid sa pagitan nilang dalawa. Binigyan ka namin ng pagkakataon upang magbigay ng iyong paliwanag. Maaari ka nang magsalita. Ito na ang sandali. Ang lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa kanya. Tumayo si Hector na may nanginginig na mga binti. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya ng buong gabi upang ipagtanggol ang sarili ay biglang naglaho mula sa kanyang utak. Sa harap ng malamig na tingin ni Clarissa at ng buong lupon ng mga direktor, naramdaman niyang napakaliit niya at tila nakahubad sa kahihiyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang anumang tunog na lumabas. Ano pa ba ang maaari niyang sabihin? Na ginawa niya iyon dahil sa kanyang pagmamataas? Na naramdaman niyang karapatan niya ang lahat ng yaman at kapangyarihang iyon? Sa wakas, gamit ang isang paos at basag na boses, nasabi niya ang mga salitang hindi niya kailanman pinlano. Inamin ko ang aking mga pagkakamali. Ang lahat ng nakasulat sa ulat na iyan ay totoo. Nabigo ako bilang isang pinuno at nabigo ako bilang isang asawa. Tiningnan niya si Clarissa hindi na bilang isang pangulo ng kumpanya, kundi bilang isang lalaking tuluyang nawasak. Clarissa, nakikiusap ako. Tama na. Matigas na pagputol ni Clarissa. Hindi siya hinayaang gamitin ang pamamaraan ng pag-iyak o pag-ungkat sa kanilang nakaraan. Ito ay isang formal na pulong ng negosyo, hindi isang lugar para sa pag-aayos ng nasirang pagsasama ng mag-asawa. Narinig na natin ang inyong paliwanag. Pagkatapos ay bumaling si Clarissa sa lupon ng mga direktor. Batay sa mga ebidensyang nailahad at sa mismong pag-amin ng nasasakdal, inihahain ko ang mungkahi na tanggalin ang ating tiwala sa kasalukuyang pangulo ng kumpanya na si Hector Abad. Inirekomenda ko ang kanyang agarang pagpapatalsik ng walang anumang natitirang karangalan at inuutusan ko na ibalik niya ang lahat ng halagang nawala sa kumpanya batay sa tuos ng ating pangkat ng mga taga-suri. Isang miyembro ng lupon na pinakamatanda ang nagsalita. Tinatanggap ang mungkahi. Mayroon bang tumututol? Walang ni isang boses ng pagtutol. Ang katahimikan ay tanda ng isang buo at ganap na pagsang-ayon. Ang paghampas ng maliit na martilyo sa ibabaw ng mesa ay narinig ng 3 beses, hudyat ng pagtatapos ng lahat. Ang karera na binuo ni Hector ng may matinding paghihirap. Ang mataas na antas sa lipunan na labis niyang sinamba. Ang lahat ay naglaho sa isang iglap. Isang matinding alon ng kawalan ng pag-asa ang humampas sa kanya. Wala na siyang pakialam sa lupon ng mga direktor, sa kanyang pangalan, o sa kahit ano paman. Ang tanging bagay na naiwan sa kanyang isip ay ang matinding pagkawala. Hindi lamang siya nawalan ng trabaho at yaman, nawalan siya ng isang babaeng higit pa palang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Ang babaeng sinayang niya dahil sa kanyang sariling katangahan. Itinulak ng isang matinding pagsisisi na hindi na niya kayang tiisin. Ginawa ni Hector ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya sa buong buhay niya. Naglakad siya ng pasuray-suray mula sa kanyang upuan, dumaan sa gilid ng mahabang mesa, at sa harap ng buong lupon ng mga direktor na nakatitig sa kanya nang may matinding pagkagulat. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sahig. Lumuhod siya. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na sahig, malapit sa mga paa ni Clarissa. Clarissa, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Humahagulgol niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag dahil sa mga luha ng pagsisisi, na sa wakas ay bumagsak. Nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako na sinaktan kita. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang lahat ng ito. Natahimik ang buong silid. Ang mga miyembro ng lupon ay tila hindi mapakali na makita ang isang nasa tamang edad na lalaki na umiiyak at nakaluhod sa sahig tulad ng isang pulubi. Ngunit hindi man lang natinag si Clarissa. Nakatitig lamang siya sa ulo ni Hector na nakayuko sa sahig.
Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi mabasa, napakalamig at walang laman. Ang pagsisisi ni Hector, ang kanyang pagluhod, ang kanyang mga luha, ang lahat ay tila napakahuli na. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa silid na iyon, lalambot ba ang pusong bato ni Clarissa sa pagmamakaawa ng lalaking minsan niyang minahal o ihuhulog na niya ang pinakahuling hatol na tuluyang tatapos sa pag-iral ni Hector sa mundong ito? Dahan-dahang inilapit ni Clarissa ang kanyang mukha patungo kay Hector na patuloy na humahagulgol sa malamig na sahig. Ang kanyang mga galaw ay napakabagal, puno ng isang nakakikilabot na katahimikan na lalong nagpabigat sa hangin sa loob ng malawak na silid-pulungan. Walang kahit anong bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking minsan niyang pinaglingkuran ng buong puso, at ngayon ay nakadapa, tulad ng isang uod na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang iyong pagsisisi ay walang anumang halaga, Hector, bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay napakahina, sadyang ginawa upang silang dalawa lamang ang makarinig, ngunit bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitirang pag-asa sa puso ng lalaki. Kagaya ng paghingi mo ng tawad, na pilit mong hiningi sa akin noong gabing ikinulong mo ako sa bodega. Huli na ang lahat para sa iyong mga luha. Matapos bitiwan ang mga salitang iyon, muling tumayo ng tuwid si Clarissa. Ibininalik niya ang kanyang tingin sa lupon ng mga direktor na tahimik na nakasaksi sa buong pangyayari. Pagkatapos, bumaling siya sa mga matipunong gwardya na naghihintay ng utos sa may pintuan. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas, puno ng kapangyarihan at autoridad. Dalhin ninyo siya palabas. Ayaw ko nang makita ang mukha ng lalaking ito sa loob ng aking gusali kailanman. Dalawang gwardya ang mabilis na lumapit at hinawakan si Hector sa magkabilang braso. Hindi na siya nanlaban. Nawalan na siya ng lakas sa kanyang mga tuhod at tuluyan nang inabandona ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Kinaladkad siya palabas ng silid habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Clarissa, na noo ay nakatalikod na sa kanya at bumalik sa pagkakaupo sa pinakamataas na upuan ng mesa. Ang huling narinig niya bago tuluyang sumara ang mabigat na pinto ay ang tunog ng pagpapatuloy ng pulong, tila ba ang kanyang presensya ay isang maliit na alikabok lamang na pinagpagan at madaling kinalimutan. 6 na buwan ang lumipas. Ang kalangitan ng Maynila ay nananatiling puno ng mga nagtataasang gusali na tila nakikipagpaligsahan sa pag-abot sa mga ulap, ngunit ang mapa ng kapangyarihan sa loob ng mga sementong haliging iyon ay tuluyan ng nagbago. Ang pangalang Clarissa Lorenzo ay naging pinakasikat na usap-usapan sa buong mundo ng kalakalan. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mga anino bilang isang simpleng may bahay. Direktang kinuha niya ang posisyon bilang pinakamataas na pinuno sa kumpanyang Kakra, binago ang buong pamamalakad at gamit ang kanyang malamig ngunit napakatalinong kamay, nagawa niyang ibangon ang kumpanya mula sa bingit ng pagbagsak. Ngayon, ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamatagumpay na sangay ng buong imperyong Lorenzo. Ang kanyang kwento, isang babaeng bumangon mula sa matinding pagtataksil upang bawiin ang kanyang tunay na trono, ay naging isang malaking inspirasyon. Ang kanyang kalmadong mukha ay laging nakikita sa mga pabalat ng mga sikat na babasahin sa negosyo, hindi na bilang isang asawa ng pangulo ng kumpanya, kundi bilang ang mismong reyna na naghahari sa buong imperyo. Sa kabilang dulo ng tadhana, ang buhay ni Hector at ng kanyang inang si Doña Nena ay tuluyang bumagsak sa pinakamababang antas na hindi nila kailanman naisip na mararanasan nila. Nawala kay Hector ang lahat ng bagay na kanyang pinahalagahan, ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pera sa bangko, at mamahaling sasakyan ay binawi upang ibayad sa mga nawalang pondo ng kumpanya. Ang kanyang pangalan ay inilagay sa pinakaitim na listahan ng buong mundo ng mga negosyante. Walang ni isang kumpanya, kahit pa ang pinakamaliit, ang nagnanais na tumanggap sa isang dating pinuno na pinatalsik nang walang karangalan dahil sa matinding pagnanakaw at paglabag sa tiwala. Ang kanyang mga pinag-aralan at mga naging karanasan na dati ay labis niyang ipinagmamalaki, ay ngayon naging mga walang kwentang piraso ng papel. Upang patuloy na mabuhay at may makain sa araw-araw, napilitan si Hector na tanggapin ang anumang uri ng mababang trabaho na kanyang mahahanap. Siya, na dati ay nasanay na nag-uutos sa libu-libong tauhan mula sa loob ng isang malamig at mabangong tanggapan, ngayon ay kailangang yumuko at tumanggap ng mga utos at mura mula sa mga taong dati ay hindi niya man lang tinatapunan ng tingin. Siya,
na dati ay nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, ngayon ay nakasuot ng manipis at butas-butas na kamiseta na amoy pawis at araw. Si Doña Nena, na itinaboy mula sa kanyang palasyo ng Karangyaan, ay ngayon nakatira sa isang napakaliit at mainit na inuupahang kwarto sa isang siksikang eskinita sa Tondo. Walang mga mamahaling kaibigan, walang mga gintong alahas, walang masasarap na pagkain. Ang kanyang mga araw ay nauubos sa walang katapusang pagrereklamo, pag-iyak at labis na pagsisisi. Araw-araw niyang sinisisi si Hector sa masamang kapalaran na sinapit nila, hindi matanggap na ang kanyang pagiging matapobre ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nalugmok sa putikan. Ang dating palalong ginang ay ngayon, isa na lamang matandang babae na iniiwasan ng mga kapitbahay dahil sa kanyang walang tigil na pagbubunganga. Ang pinakahuling yugto ng kanilang pagbagsak ay naganap sa isang napakainit at maalikabok na hapon. Si Hector ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang malaking imbakan ng mga kahon sa labasan ng lungsod. Ang kanyang gawain sa buong araw na iyon ay ang magbuhat ng mga mabibigat na sako at kahon mula sa malalaking truck papasok sa loob ng isang madilim, mainit at walang hangin na bodega. Ang pawis ay walang tigil sa pagtulo sa kanyang buong katawan, pinapaso ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa matinding sakit, at ang kanyang mga palad na dati ay makinis at malambot, ay ngayon puno ng mga matitigas na kalyo at bukas na sugat. Nang huminto siya saglit upang huminga at magpahinga, isinandal niya ang kanyang likod sa marumi at magaspang na dingding ng imbakan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang buong paligid. Mga nakasalansan na lumang kahon, ang matapang na amoy ng alikabok at amag, at ang nag-iisang sinag ng araw na pilit na pumapasok mula sa maliit na siwang sa bubong. Ang tanawing ito, ang pakiramdam na ito sa loob ng isang mainit at nakakasakal na silid ay tila napakapamilyar sa kanya. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ito ay eksaktong-eksakto sa bodega sa likod ng kanilang lumang mansyon. Ang mismong lugar kung saan niya pilit na pinarusahan si Clarissa noong gabing iyon. Ang gabi na naging simula ng tuluyang pagkawasak ng kanyang buhay. Isang matinding katotohanan ang humampas sa kanyang isipan na parang isang malakas na suntok. Karma, ito ang tunay na karma. Dati, inilagay niya si Clarissa sa ganitong uri ng lugar upang parusahan, hiyain at alisan ng dignidad. Ngayon, inilagay siya ng tadhana sa eksaktong kaparehong sitwasyon, ngunit hindi bilang isang parusa na matatapos sa loob ng isang gabi, kundi bilang isang katotohanan na kailangan niyang harapin sa bawat araw ng kanyang miserable at walang pag-asang buhay. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig at maruming mga kamay. Ang mga kamay na sumira sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng buong mundo. Sa sandaling iyon, ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Ang mga luha na ito ay hindi na mga luha ng pagkalungkot dahil sa nawalang yaman o luha ng awa sa sarili. Ito ay mga tunay na luha ng malalim na pagsisisi. Pagsisisi na nagmula sa buong pagtanggap sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang katangahan, at sa labis na kalupitan na ginawa niya sa taong hindi kailanman naging maramot sa kanya. Humagulgol siya ng tahimik sa gitna ng mga maalikabok na kahon, nag-iisa at tuluyan ng iniwan ng panahon. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng gusaling Lorenzo, sa loob ng kanyang tanggapan na gawa sa salamin at bakal, tahimik na nakatayo si Clarissa. Nakaharap siya sa malaking bintana, pinagmamasdan ng araw na unti-unting lumulubog sa loob ng Maynila. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto, sumasalamin sa tahimik at payapang dagat. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang mainit na tasa ng tsaang gawa sa mga halamang gamot. Ang kanyang mukha ay napakapanatag. Nalampasan na niya ang pinakamalakas na bagyo sa kanyang buhay at lumabas siya bilang isang matagumpay na mandirigma. Hindi lamang niya nabawi ang lahat ng bagay na nararapat sa kanya, kundi nahanap din niya ang kanyang tunay na lakas na matagal niyang ibinaon upang magampanan ang tungkulin ng isang mapagpasensyang asawa. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang maikling mensahe mula kay Diego. Binibini, ang lahat ng papeles para sa pagpapawalang bisa ng inyong kasal ay ganap ng naaprubahan ng hukuman. Kayo po ay opisyal ng Malaya. Binasa ni Clarissa ang mensahe at isang tapat na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala na siyang nararamdamang anumang puot o galit para kay Hector. Ang lahat ng iyon ay napalitan na ng awa at matinding kaluwagan. Tapos na ang yugto ng kanyang nakaraan.
Ibinaba niya ang kanyang tasa at muling tiningnan ang malawak na syudad na ngayon ay nagsisimula ng balutin ng mga kumikinang na ilaw ng gabi. Tila ba ang buong mundo na nakalatag sa ibaba ay kanya. Isang bagong umaga ang sumikat sa kanyang buhay at handang-handa na siyang salubungin ang isang napakaliwanag na kinabukasan na siya mismo ang bubuo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tuluyan na ngang nagsara ang isang madilim na kabanata ng pagtataksil at paghihiganti sa kanilang buhay. Ngunit sa pagtatapos ng gabi at sa pagsisimula ng isang bagong umaga, tuluyan na nga bang nabura ang mga bakas ng kahapon o ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking paglalakbay ng kanilang mga kaluluwa sa magkabilang dulo ng tadhana.